Natin sama-samang manalangin. Taas po natin ating kamay. Let us pray. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, mahal na Panginoong Hesus. Magandang tanghali sa iyo, mahal na Panginoon. Kami nagpupurit, nagluluwalhati at nagpapasalamat. Minsan pa kami pinagkatipon mo at binuklod sa lugar na ito, pangsama-samang magbigay papurit, sumamba sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa iyong matamis na presensya. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong kahabagan, mahal na Panginoon. Salamat sa pagtawag, salamat sa pagpili, salamat sa pagliligtas. Salamat kami hinango mo mula sa lusak ng kasalanan patungo sa iyong katwiran. Mula sa kadiliman patungo sa iyong kagilalas na kaliwanagan. Salamat sa iyong dakilang biyaya na hindi matatawaran, mahal na Panginoon. Kapuri-puri ang iyong mga gawa, mahal na Panginoon, sa oras nito. Aming dalangan na iyong gabay patnubay sa aming pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Anoint the words, O God. Put thy words in my mouth. Leading prayer for beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig. Cast out right now. Cast out in the mighty name of Jesus. And bind the power of darkness in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Malakas po na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating dakilang Diyos. Tayo na po'y makabalik. Minamahal sa ating pong mga kinaupuan. At tayo po ay dadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain. First and foremost, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. We give double honor and respect and cherish the blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved parents in the Lord, dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish loving memories and blessed teaching also, beloved assistant pastor. Love also and respect to the beloved children, grandchildren, whole blessed Almeda family, sa mga anak, apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor sa kanilang pong buong pamilya. Ang Diyos po ang magpala, minamahal sa kanila pong lahat at sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa ating minamahal na mga mag-awit, mga manugtog, ang beloved co-workers, beloved co-preachers, at sa lahat ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong sumusubaybay at umantambay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon dito po sa dako ng Zamboanga. Ang Diyos po ang magpala sa inyo at ang aming dalangin nawang kapayapaan at kagalakan ay patuloy na maging sagana sa buhay ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Sa lahat ng ating mga kapatiran dito po sa dako ng Zamboanga, salamat sa mahal na Panginoon na mga minamahal na kayo po ay nakadalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Bagamat malakas ang buhos ng ulan, masarap na sanang matulog na lang sa mga bahay natin, magpahinga. Lalong-lalo doon po sa mga paghuhod, sa mga trabaho at hanap buhay. Ngunit tunay ng Panginoon ay nagdisenyo sa ating mga puso na kapag araw ng linggo ay kailangan nating dumolo. Kapag araw ng linggo, kailangan nating sumamba upang makapagpuri tayo at makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Amen? Mahalaga sa atin ang araw na ito. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Dahil ang araw na ito ay araw ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Kaya't anumang negosyo, anumang trabaho, anumang hanap buhay ay ating ipinapagliban. Inuuna natin ang pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan, mga minamahal na taglayang pag-iingat at proteksyon ng ating mahal na Panginoon, malusog na pangangatawan, mga minamahal na taglayang biyayang material, financial, at higit sa spiritual na pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. At ilang araw na lang, magkukrusada na tayo. Idadaos na po natin yung ating revival crusade, mga minamahal nating anniversary, 30th church anniversary po namin this coming November 9. At sana mga minamahal ay nakapaghanda na po tayo. Amen. At kung mayroon po tayong may tutulong financially, mag-pledge po tayo para sa
ating darating na Revival Crusade, mga minol, this coming November 9, mga minamahal, ang Diyos po ang magpala sa inyo at ibalik ng Panginoon ng makalibong beses ang inyo pong mga itinutulong sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa mga kapatiran po natin sa abroad, mga minamahal na hinihipo ng mahal na Panginoon, pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos, patuloy na pagtulong sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa oras nito, ihanda natin ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ating mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoong si Kristo na siyang pagkain ng ating kaluluwa. And let's talk about the topic, the reason why praises are needed. Why praises are needed. Reason why praises are needed. Dahilan po, mga minamahal, kung bakit kailangan ng pagpupuri. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan po natin ng mabigat na reason. We need to find the reason why we praise the Lord. Kailangan po natin hanapin ang rason bakit natin kailangan purihin ang ating mahal na Panginoon. Kasi pag hindi mo alam ang malalim na dahilan, bakit mo kailangang purihin ang Panginoon, ikatatamad mo ang magpuri. Pag hindi mo alam kung anong dahilan ng pagsamba, ikatatamad mo ang pagsamba. Kapag hindi mo alam ang dahilan ng pagdalo ng gawain ng Panginoon, ikakatamad mo ang dumalo. Pero pag malaman mo yung lalim ng dahilan ng ating pagpupuri, malaman mo ang lalim ng dahilan bakit kailangan nating sumamba, malaman mo ang lalim ng dahilan bakit kailangan nating dumalo, bakit kailangan nating maglingkod, bakit natin kailangan purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung dahilan na yan ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Ang sabi rito, reason give us courage to do things what is necessary. Yung reason mo, dahilan mo, yun ang magbibigay sa iyo ng courage, ng lakas para gawin yung mga bagay na mahalaga. Amen? Halimbawa, itong mga OFWs natin na mga kapatiran, yung mga seafarer natin na mga kapatiran, nag-abroad, iniiwanan ng mga mahal sa buhay, tinitiis ang pagod, tinitiis ang lungkot, hindi biro ang mawalay sa mahal sa buhay. Amen. Ako nga lang, loved ones ko, nandun lang sa Leyte, nandito ako sa Zamboanga. Hindi na biro. Lalo na kung nandun ka sa ibang bansa. Amen? Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nandyan nga lang mga minamahal sa Leyte, nandyan nga lang sa malayong lugar, namimiss na natin yung ating mga mahal sa buhay. Pero, tinitiis natin dahil may reason tayo. May dahilan tayo. Kagaya ng nangingiyong bansa nating mga kapatiran, di ba tinitiis ang pagod, tinitiis ang lungkot, malayo sa mga mahal sa buhay dahil meron po silang rason. Amen? Ang ibang rason nila para sa pamilya. Kailangan na lang magtiis para sa mga anak. So yung rason natin sa bawat bagay na ating ginagawa ay mahalaga pala mga minamahal. Amen? Mahalaga pala mga minamahal. Dahil yung reason, yung nagbibigay sa atin ng courage to do what things is necessary. Kung anong kailangan. Dahil kung wala kang mabigat na rason, hindi mo gagawin ang isang bagay. Say amen. Magiging panatiko po tayo kapag gumawa tayo ng isang bagay na hindi po natin alam mga minamalang dahilan. Ano po yung word na panatiko? Ginagawa niya yung isang bagay na hindi niya alam ang dahilan. That's word fanatics. Tayo, hindi tayo panatiko. Alam natin bakit natin pinupuri ang Panginoon. Alam natin ang dahilan bakit tayo sumasamba. Alam natin ang dahilan bakit tayo nagpupuri, bakit tayo naglilingkod. Alam natin ang bawat dahilan kung bakit tayo dumadalo. Alam natin ang bawat dahilan kung bakit natin ibinigay ang buhay natin sa gawain ng mahal na Panginoon at hinayaan nating magamit tayo ng Diyos bilang kasangkapan niya para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. So ibig sabihin, magbibigay ng courage sa atin na kahit tayo nang hina, kahit tayo nang lulumo, kahit tayo nang lulupaypay, gagawa at gagawa pa rin tayo dahil yung mabigat na rason na yon ang magtutulak sa atin upang gawin pa rin kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So basahin natin ang Biblia, Psalms chapter 145 verse 1.
up to verse 2. Pwede po sa English version. Amen. From the book of Psalms, chapter 145, verse 1 to verse 2. I will extol thee, my God, O King. I will bless thy name forever and ever. Every day will I bless thee, and I will praise thy name forever and ever. Amen. Praise the Lord. Aklat ng mga awit, Kapitulo 145, versikulo 1 hanggang 2. Ibubunyi kita, Diyos ko, O Hari, at aking pupurihin ang pangalan mo, magpakailan-kailan paman. Araw-araw ay pupurihin kita, at aking pupurihin ang pangalan mo, magpakailan-kailan paman. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. King David is a great king of Israel. But even though he's a great king, nag-spend siya ng time to worship the King of Kings. Amen? Sa tingin po ninyo, mga minamahal, kung iisipin nating mabuti, si King David, mga minamahal, hindi na niya dapat kailangan ng mahal na Panginoon because lahat ng bagay ay nasa kanya na. Amen? Pagkain, inumin, magagarang damit, posisyon, even though the fame, mga minamahal, nasa kanya na lahat. Amen? Pero si King David, he extolled the name of the Lord. He proclaimed the name of the Lord, mga minamahal. He worshiped the Lord. He praised the Lord, mga minamahal. All of his life, sabi ng Biblia, mga minamahal, every day I will bless thee, and I will praise thy name forever and ever. Every day I will praise thee. Araw-araw, Panginoon, pupurihin kita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, nag-commit si King David na habang siya'y nabubuhay, ilalaan niya ang buhay niya para purihin ang ating mahal na Panginoon. First reason why praises are needed, mga minamahal. Number one, we praise Him because we need Him. Say amen. We praise the Lord because we need Him. Kailangan natin siya. Yan po ang unang rason. Bakit natin kailangan purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Unang-una, mga minamahal, dahil kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil alam natin na wala tayong magagawa kung ang Diyos ay wala sa atin. Say amen. Ang Panginoon ng ating buhay, siya ang ating kalakasan, siya ang ating hininga, siya ang lahat sa atin. Nabubuhay tayo para sa Kanya at para lamang sa Kanya. He is the reason of our living. Siya po ang dahilan bakit tayo nabubuhay. Kami, ang inyong abang lingkod, wala po akong dahilan bakit gusto ko pang mabuhay. Amen? Para sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Ang iba, nagkukumit ng suicide, naglalaslas ng pulso, tumatalon sa mga building, umiinom ng mga nakakalasong inumin, sila'y nagpapakamatay. Amen? Nakakapanghinayang yung buhay nila. Pero kami, ang inyong abang lingkod, mga minamahal, gusto ko pang mabuhay. Para magamit pa ako ng mahal na Panginoon. Para sa Kanyang kapurihan. Para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? E siyempre, yung magagawa ko, hindi nagagawin ng iba. Amen? Dahil nandito ko Nagagawa ko na yung mga bagay na aking ginagampanan tungkulin sa gawain ng mahal na Panginoon. So gusto ko pa mabuhay para mapakinabangan ako. Gusto ko pa mabuhay para magamit ako. Gusto ko pa mabuhay para makatulong ako sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. So buhay natin, lakas natin, hininga natin, tinig natin, lahat ng ating kailangan ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya we praise Him because we need Him. Nagpupuri tayo sa Kanya dahil kailangan natin ang ating mahal na Panginoon. Nagpupuri tayo because we acknowledge our total dependency to God. We acknowledge our total dependency. Yung nagpupuri tayo sa Kanya dahil ina-acknowledge natin yung buong pagtitiwala natin sa ating pinakamamahal na Panginoon na wala tayong magagawa kung wala ang ating pinakamamahal. Nakasandal tayo palagi, mga minamahal, sa kalooban ng Diyos. Nakasandal palagi tayo sa habag ng Diyos. Nakasandal tayo palagi sa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinupuri natin siya dahil gusto natin iparating sa Panginoon. Lord, pinupuri ka namin dahil
Kailangan ka namin. Amen. Kailangan nyo bang Diyos? Lahat magsabing amen. Kailangan natin ng mahal na Panginoon. Dahil wala tayong magagawa. Sabi ng Biblia, para lamang tayong sanga na hiwalay sa puno. Ang sanga, kapag pinutol sa puno, ito'y malalanta at ipanggagatong. Ganon ang taong hiwalay sa ating mahal na Panginoon. Kaya pilit nating isinisiksik ang sarili natin sa mahal na Panginoon. Kahit paulit-ulit tayong nagkukulang, kahit paulit-ulit tayong nagkakasala, kahit paulit-ulit ang ating pagkakamali, pero paulit-ulit tayong nagpapakumbaba, humabalik sa ating mahal na Panginoon. Dahil kailangan natin ng kahabagan ng Diyos, ng awa. Kailangan natin ng Panginoon more than anything, more than everything. We need Jesus in our life. Dahil hindi tayo kompleto kapag wala si Jesus. Say amen. Kulang na kulang tayo kapag wala ang Panginoon sa buhay natin. I think ang iba nga sa atin, hindi natin kayang mabuhay kung wala si Jesus. Hindi natin kayang mabuhay kung wala ang mahal na Panginoon. Say amen. Totoo po yan. Hindi natin kayang mabuhay kung wala ang Panginoon. Lalo-lalo na doon sa mga natikman na ang kabutihan ng Diyos, doon sa nakatikim sa pag-ibig at kahabagan ng ating mahal na Panginoon, amen, hindi na natin kayang mabuhay na wala ang mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, ang gusto nating i-acknowledge yung total dependency natin sa Panginoon, na tayo umaasa lang sa Kanya. Pinupuri natin ang mahal na Panginoon dahil alam natin, mga minamahal, sa buong buhay natin ay kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. We praise Him because every time we praise Him, we feel connected and dependent, mga minamahal. Kapag pinupuri natin ang mahal na Panginoon ng buong puso, hindi yung pagpupuring hanggang labi lang. Amen? Yung pagpupuring hindi binubulay-bulay yung lyrics. Yung pagpupuring hindi pumine-meditate yung message ng kanta. Yung mga pagpupuring parang namamasyal lang sa Luneta Park. Yung pagpupuring parang naglalakad lang sa buwan. Kapag ang pagpuri mo, mga minamahal, ay hindi taos puso, hindi mo maramdaman yung pagiging connected mo sa mahal na Panginoon. We need to be connected to the Lord. Kailangan natin maging connected tayo palagi sa mahal na Panginoon. Amen? At alam po ninyo, yung Kristiyanong connected palagi sa Panginoon, yung palaging nararamdaman ang presensya ng Diyos. Amen? Palakpakan natin uli ang ating pinakamamahal na Panginoon. We feel connected. Every time we praise the Lord, we feel connected. We feel confident. Nararamdaman natin yung kapanatagan, kapayapaan, kapanatagan sa ating puso, sa ating isip. Kapag taos puso nating pinupuri, dahil alam natin, kapag umaawit tayo sa mahal na Panginoon, naihipo natin yung puso ng Diyos. Alam natin sa tuwing umaawit tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, naluluwalhati, napapaluguran natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nararamdaman natin yung panibagong kalakasan, yung joy, yung peace, yung happiness sa ating mga puso, mga minamahal. We feel connected once na tayo po'y nagpupuri. Say amen. Yung taos-pusong pagpupuri. Dahil may nagpupuri na hindi naman umaawit. Nandito, sumasayaw, pero hindi naman umaawit. Okay lang kung hindi nyo alam ang awitin. Pero kung alam nyo ang awitin at hindi kayo umaawit, sumasabay sa ating song leader, sumasabay sa ating pagpupuri, parang wala kayo dito. Amen? To prove na nandito kayo, sama tayo sa pagpupuri, sama tayo sa pagpalakpak, sama tayo sa pag-awit, sama tayo mga minamahal sa pagkanta. May mga lyrics tayo, kaya nga tayo naglagay ng lyrics para makasabay. Siguro, maaaring hindi. Kung hindi alam ang kanta, malabo ang mata, hindi makita, may reason sila. Pero kung alam naman ang awitin, kabisado naman ang kanta, kumanta tayo dahil yun ang pagpupuri. Amen? Hindi, pag sinabing pagpupuri, kumakanta, binubukan natin ang ating mga labi. Umaawit tayo sa mahal na Panginoon.
Kapag ikaw ay narito, sumasayo ka lang, hindi yung singing, hindi yung praises. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So kailangan umawit ang anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. We feel connected, we feel dependent kapag tayo po ay taos-pusong nagpupuri at umaawit sa mahal na Panginoon. Pero, hindi tayo nagpupuri dahil kailangan ng Panginoon ang ating pagpupuri. No. Amen? Hindi tayo nagpupuri, hindi tayo sumasamba dahil kailangan ng Panginoon ang ating pagpupuri, ang ating pagsamba. Walang kailangan ng mahal na Panginoon. Yung supremacy, yung sovereignty ng Panginoon is boundless. No limit, no bound. Walang kailangan ng Panginoon. Amen? Kaya nga siya naging Diyos dahil wala siyang kailangan. Say amen. May kailangan ba ang Panginoon? Wala. Amen? Hindi niya kailangan ng pagkain dahil hindi siya nagugutom. Hindi niya kailangan ng tubig dahil hindi siya nauuhaw. Hindi niya kailangan lahat, hindi niya kailangan. Magpuri tayo sa Kanya o hindi, yung Kanyang pagiging Diyos, yung Kanyang kapurihan at kaluwalhatian ay mananatili magpakailan paman. Walang mababawas. Amen? Ni 1%, ni kalahating porsyento sa kapurihan at kaluwalhatian at kapangyarihan at pagka-Diyos ng ating nag-iisang Diyos ay walang mababawas. So hindi niya kailangan ng ating pagpupuri, pero gusto niya na tayo ay magpuri. Iba ang kailangan, iba ang gusto. Tama po ba? Magkaiba yun. Iba ang kailangan. Ibig sabihin, pag kailangan, required. Kailangan mo talagang magpuri sa Kanya. Hindi niya kailangan ng puri mo. Dahil yung Kanyang pagka-Diyos, walang mababawas, walang madadagdag. Pero alam po ninyo kung ano? Ang gusto ng Panginoon ay yung pagpupuri mo. Hindi niya kailangan. Pero gusto niya, nasasamba ka sa Kanya. Gusto niya na magpupuri ka sa Kanya. Amen? Hindi dahil kailangan niya ng pagpupuri mo. Gusto niya na magpuri ka sa Kanya. Gusto niya na sumamba ka sa Kanya. Gusto niya na maglingkod ka sa Kanya. Dahil lahat ng yun ay ibabalik ng Panginoon sa iyo bilang benepisyo. Ikaw ang makikinabang sa iyong pagpupuri. Ikaw ang makikinabang sa iyong pagsamba. Ikaw ang makikinabang sa iyong paglilingkod. Ikaw ang makikinabang sa iyong pag-aalay ng buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ang ating mahal na Panginoon. Hindi siyang makikinabang. Dahil sa totoo lang, kagaya ng sinabi ko, hindi niya kailangan ng iyong pagpupuri. Dahil ang kanyang kapurihan at kaluwalhatian ay walang maidaragdag kahit magpuri ka pa buong magdamag. Amen? Pero kailangan niya, gusto niya na magpuri ka sa Kanya. Hinihikayat tayo ng buong Biblia, from Genesis to Revelation, hinihikayat tayo ng salita ng Panginoon na tayo po ay magpuri sa Kanya. Gusto ng Panginoon na magpuri tayo sa Kanya dahil doon tayo pagpapalain. Gusto ng Panginoon na magpuri tayo sa Kanya dahil doon magmumula ang ating panibagong kalakasan araw-araw para makapag-sustain tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon hanggang mga minamahal sa araw ng Kanyang pagbabalik. Sabi ng Biblia, there are mga minamahal new every morning. Bibigyan tayo ng Panginoon ng panibagong kalakasan tuwing umaga. What is the purpose? Para makapag-sustain tayo sa paglilingkod. Dahil bilang tao, sometimes, na-feel natin yung empty. Alam po ninyo yung word na empty? Yung battery na naglulobat. Anong ginagawa natin kapag malapit na maglobat yung ating battery? Nagmamadali tayong kumuha ng charger and then isaksak para ma-recharge yung ating mga battery. Ganon minsan sa buhay natin, we feel empty. Na-feel natin na minsan, mga minamahal, nanghina tayo, nanlulupay-pay tayo, nanlulumo tayo. So kailangan natin ma-recharge. Nasaan ang ating mga minamahal? Way para ma-recharge tayo. Lumalapit tayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri tayo, umaawit tayo, sumasamba tayo sa mahal na Panginoon. Dahil doon tayo, mga minamahal, na-recharge. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Diba? Kaya siya tinawag na Diyos dahil wala siyang kailangan. May kailangan bang Panginoon? Meron ba? Wala. Kaya nga sabi ng isang pastor, kahit ang tao, lahat ng tao hindi maglingkod sa Kanya, mananatili siyang Diyos. Hindi siya malulugi kailan pa man. Amen? Pero ang tao
kailangan maglingkod sa Panginoon dahil kailangan nilang Diyos. Ang sabi rito, iba ang salitang kailangan, iba ang salitang gusto. We praise Him because we need Him, not because He need us o He need it. Tayo po'y sumasamba, nagpupuri, hindi dahil mga minamahal, kailangan ito ng Panginoon. Amen? Tayo'y nagpupuri dahil kailangan natin ang ating mahal na. Always remember that He is the source of everything. Everything that we need, everything that we want, mga minamahal, is come from Him. Lahat ng ating kailangan, lahat ng ating gusto, lahat-lahat ng ating kailangan. Itong lahat ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Pangalawa, we praise Him because we are willing to praise Him. Yun po ang dapat bilang Kristiyano. Sa ating pagsamba, we need willingness. We serve the Lord not because of feelings. Amen? We worship the Lord not because of feelings. We praise the Lord not because of feelings. We praise, we worship the Lord, we serve the Lord because we are willing to serve Him. We are willing to worship Him. We are willing to praise Him. Hindi tayo sumasamba, hindi tayo nagpupuri dahil mga minamahal, we feel, nararamdaman natin na gusto natin, no? Sometimes, may mga sinasabi tayo, hindi muna ako dadalo ngayon dahil hindi ko feel, wala ako sa mood. Hindi muna ako magpupuri ngayon, hindi muna ako sasamba ngayon dahil hindi ko feel, wala ako sa mood. Bakit yung pagpupuri, pagdalo sa gawain, with feelings ba na? Kailangan ba ng feelings? Hindi. Mga minamahal. Sometimes ganoon ang Kristiyano, hindi muna dadalo dahil hindi feel, hindi muna dadalo, hindi muna magpupuri, hindi muna sasamba sa gawain dahil hindi feel, wala sa mood. Kung ang Diyos mawala ng mood sa pagbigay sa iyo ng buhay, kung ang Diyos mawala ng mood sa pagbigay sa iyo ng pagpapala, kung ang Diyos mawala ng mood sa pagbigay sa iyo ng kalakasan, paano tayo? So ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, kailangan not because we feel, we serve the Lord because we are willing to serve Him. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin muna natin ang Biblia, Hebrews chapter 13, verse 15. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kabanata 13, talata po ay 15. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Amen. Praise the Lord. That is the fruit of our lips. Yung pagbibigay ng pasasalamat, yung thanksgiving natin sa ating mahal na Panginoon, yung praises natin, that is the fruit of our lips. Sabi ng Biblia, basahin natin sa Tagalog ulit. Ang sabi nito, sa magitan nga niya, ay maghandog tayong palagi ng pagpupuri. Mark that word. Maghandog tayo palagi ng pagpupuri. Kahit nasa trabaho ka, magpuri ka sa Diyos. Kahit naglalaba ka, pwede kang magpuri sa mahal na Panginoon. Kahit naguhugas ka, pwede kang magpuri sa mahal na Panginoon. Kahit nasaan kang lugar, pwede mong purihin ang mahal na Panginoon. Nasa biyahe ka, naglalakbay ka, mga minamahal, ano man ang ginagawa mo, pwede mong purihin ang Diyos. Meron po tayong isang kapatiran sa Leyte. Siya po ay kumukuha ng suka sa niyog. Kahit nasa tuktok ng niyog, umakyat ng niyog, inaawitan ang ating mahal na Panginoon. Madaling araw pa. Inaawitan niya, pinupuri niya ang mahal na Panginoon. So wala pong lugar na hindi tayo pwedeng magpuri. Kahit saan tayo, kahit sa isip lang, kahit sa puso lang, ay pwede nating purihin ang ating mahal na Panginoon. Dapat, mga minamahal, ang sabi rito, sa magitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid baga ay ang bunga ng mga labi na naghahayag ng kanyang pangalan. That is the fruit of our lips. Yung pag-worship natin. Ugaliin ng mga anak ng Diyos ang palaging umawit ng mga awiting makalangit, ng mga himno, ng mga salmo, ng mga awiting spiritual. Required nga sa atin, mga minamahal, na 1 oras ang puri sa umaga. 1 oras pagdating ng hapon. Sino po ang nakakasunod niyan?
Taas po yung kamay. Yung nagpupuri ng umaga, nagpupuri ng hapon. Hallelujah. Iilan lang siguro sa atin ang hindi nagpupuri ng umaga at hapon. Pero yan po yung required sa atin. Turo ng ating kagalang-galang na pastor, ang mga manggagawa, 10 oras sa isang araw. Hindi naman kayo manggagawa. Mga kapatiran, mga minamahal, ordinaryo kayo mga kapatiran. So required po yan. Na 1 oras sa umaga, 1 oras sa hapon. Bakit po mga minamahal? Ano po ang purpose? Para yung whole day natin, yung buong araw natin, taglay natin ang patnubay ng Diyos, taglay natin ang pag-iingat, taglay natin ang proteksyon. Kapag umaga pa lang, inaawitan mo ang Panginoon, bago ka pumunta ng trabaho, bago ka pumunta ng negosyo, bago mo asikasuhin ang hanap buhay mo, anumang kailangan mong gawin, inaawitan mo muna ang Panginoon, pinupuri mo muna ang Diyos, nalulugod ang Panginoon. Mabuti pang manok. Yung pagtilaok ng manok, yung pag-awit ng mga ibon sa umaga, yan po yung pagpupuri nila sa ating mahal na Panginoon. Yung mga puno, sa tuwing umiihip ang hangin, iwinawagayway nila ang kanilang mga dahon. Yan ang kanilang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang nilalang dito sa ibabaw ng lupa, lahat ng may buhay. Sabi ng Panginoon, everything, kailangan magpuri sa mahal na Panginoon. All that hath breath, sabi ng Biblia, lahat ng may buhay, ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Worship is not about feelings. It is about willingness. So dadalo tayo because we are willing. Because we know, we believe that that is needed. Kailangan po ng ating pagpupuri. Ang sabi nito, kahit hindi mo feel, kahit wala kang gana, wala ka sa mood, do it because it is needed. Gawin mo yun dahil yun ang kailangan. Amen? Sometimes kapag wala na tayong gana, wala tayo sa mood, hindi natin feel, hindi na tayo dadalo. Nandun lang tayo sa ating bahay kung ano-ano na ang ating ginagawa. Amen? Hindi mo alam ng araw na yun ay araw ng linggo, araw ng pagpupuri, araw ng pagsamba. Ang mga anak ng Diyos, maaga pa lang ay dapat maggayak, ihanda ang kanilang sarili, ihanda ang kanilang mga puso, dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yun ang dapat na tungkulin na ating ginagampanan. Amen? Kailangan merong willingness. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit wala ka sa mood, pumalakpak ka. Ipalakpak mo yung kamay mo. Palakpak po tayo, minamahal. We clap our hands. Pinapalakpak natin ang ating mga kamay, hindi para sa basketballista. Pinapalakpak natin ang ating kamay, hindi para sa mga artista. Pinapalakpak natin ang ating mga kamay, mga minamahal, dahil ang pagpalakpak ay paghahandog ng papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagpalakpak pa lang ng ating mga kamay, maramdaman na natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Everybody say amen. Palakpak pa lang ng kamay, nandyan ang presensya ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kahit wala kang ganang pumalakpak, ipalakpak mo yung kamay mo. Kahit wala ka sa mood, hindi mo feel ang pagpalakpak, ipalakpak mo yung kamay mo. Dahil habang pinapalakpak mo yung kamay mo, nagbabibrate po yun sa buong katawan mo. Maya-maya maramdaman mo na ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Huwag mong ikapagod ang pagpalakpak. Amen? Everybody say amen. Ang sabi rito, kahit hindi mo feel pumalakpak ka. Kahit hindi mo feel sumayaw, wala ka sa mood sumayaw. Amen? Sumayaw ka para sa mahal na Panginoon. Kahit hindi mo feel, wala ka sa mood, tumalon ka sa pagpupuri, umawit ka. Kailangan mo na igalaw ang iyong katawan, mga minamahal, para maipakita mo sa ating mahal na Panginoon na kahit ano gagawin mo para maluwalhati lang ang kanyang banal na pangalan. Sa panahon ni King David, yung Ark of Covenant wala sa kanilang lugar. Wala sa Jerusalem yung Ark of Covenant. Ito po'y naroon sa isang lugar. So nag-decide si King David na kunin yung Ark of Covenant.
Dahil alam nila na kung nasaan ang Ark of Covenant, nandun ang blessing. So kailangan nag-decide si King David na kukunin niya yung Ark of Covenant, ililipat sa Jerusalem, para ang pagpapala ay nasa Jerusalem. Ang ginawa ni King David, pinuntahan niya doon kasama mga minamahal ko ang mga sundalo. First attempt nila, hindi po nalugod ang mahal na Panginoon. Yung Ark of Covenant, ikinarga nila sa isang kariton at ito'y tumama sa malaking bato. Sinalo ng isang sundalo, yung sundalo na nakahawak sa Ark of Covenant ay namatay agad-agad, karakadaka. So hindi natuloy. Yung first attempt nila para kunin yung Ark of Covenant, hindi po natuloy. Second attempt nila, sabi sa kanya ng isang elder, bago mo kunin ang Ark of Covenant, luwalhatiin mo muna at purihin ang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Ang sinama ni King David, second attempt nila, hindi na ang mga sundalo, yung mga choir member at saka mga instrumentalist, yung mga worshiper, yung mga singer, yun ang kanilang isama. Second attempt nila, yun ang kanilang kasama para kunin yung Ark of Covenant na ilipat mga minamahal sa Jerusalem. Amen. Sila'y nagpuri, sila'y umawit, wala pong nangyari. Wala pong disgrasya, wala pong panganib, hanggang nakarating ang Ark of Covenant doon sa bansa ng Israel, sa Jerusalem, mga minamahal. Dahil gusto nila ipasok ito doon, mga minamahal, sa templo. Ngunit alam po ninyo, si King David, ang tawag po sa kanya ay shameless worshiper. Isang mananambang walang hiya. Hindi siya nahihiyang purihin ng Panginoon. Dahil at that very moment, dahil sa kanyang pagpupuri, sa kanyang pagsigaw, sa kanyang pag-awit, sa kanyang pagsayaw, sa kanyang pagtalon, halos mahubaran siya ng damit, mga minamahal. Amen? Halos mahubaran siya ng damit. Wala siyang pakialam kung anong sasabihin ng iba. Wala siyang pakialam kung anong makikita ng iba. Wala siyang pakialam kung sino ang kanyang katabi. Basta sa puso at isipan niya, kailangan niyang purihin, kailangan niyang sambahin. That's why King David is a shameless worshiper. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dito, hindi tayo pinipigilan ditong tumalon. Hindi tayo pinipigilan ditong sumigaw. Sumigaw ka hanggat gusto mong sumigaw. Tumalon ka, sumayaw ka, purihin mo ang Panginoon hanggat gusto mong purihin ang Diyos. Malayang malaya tayong magpuri dito sa mahal na Panginoon. Huwag lang overnight. Kasi pag overnight, baka umulan ng bato. Di ba? Amen? Baka batuhin tayo dito. Kaya pag overnight, limitado to yung ating pagpalakpak. Kapag linggo, lakas ng palakpak natin. Pag overnight. Ha? Tinitipid natin. Kasi, that is consideration para sa ating mga neighbor. Siyempre, may mga opisina, may mga trabaho, may negosyo. Kailangan din lang magpahinga. Kaya, limitado yung ating overnight. Kaya sana naiintindihan po ninyo yan. Pero pag linggo, amen? Huwag tayong matakot magpapawis. Huwag natin tipirin ang pagsigaw. Kung kailangan natin tumakbo, takbo tayo. Kung kailangan natin umawit, tumalon, magpuri tayo. Para makita ng Panginoon ang gawain dito sa Zamboanga ay buhay na gawain. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Huwag nating tipirin. Ang iba tipid tumalon dahil ayaw pagpawisan. Amen. Amen. Tipid tayong sumigaw, tipid tayong tumalon. Tinitipid natin ang pagpupuri. Gayahin natin si King David. King David is a shameless worshiper. Hindi siya nahiya kahit anong sabihin ng tao. Pinagtatawanan siya ng iba. Maging yung kanyang asawa na si Milka, anak ni King Saul. Ang sabi niya, anong nangyayari sa aking asawang si David? Nasisiraan na ata ng ulo. Pero alam po ninyo, in worshiping, kailangan masiraan tayo ng ulo. Say amen. Yung parang maging, yung hindi naman sira ang ulo, no? Diretso sa amin. Yung parang magmukha tayong baliw ba? Say amen. Say amen. Yung pagpupuri na hindi natin tinitipid. Ngayon kung grabe yung puri mo, no? Tapos nagrereklamo yung katabi mo dahil grabe yung sayaw mo, grabe yung... Mayroong ganong katabi. Amen? Yung pag magpuri pa cute. May pamaypay. Ngayon uso na, wala nang pamaypay eh. Anong uso ngayon?
Yung maliit na electric pan. Say amen. Di paano ka makapalakpak kung hindi ka makapalakpak, di ba? Bitawan mo yan. Palakpak mo yung kamay mo. Hayaan mo, pagpawisan ka. Di ba? Hindi natin kailangan na uuwi tayo na talagang ayos na ayos pa rin. Kung paano tayo dumalo, uuwi tayo na ayos. Hindi po, mga minamahal. Kapag makita ng Panginoon na full effort ka, binubuhos mo yung lahat para purihin ka. Alam po ninyo, ang inyong abang lingkod, dahil nagkasakit nga ako, mga minamahal, hindi ko na gaanong maigalaw yung katawan ko. Totoo po yan. Malaki na po yung, or almost 60% siguro yung nawala sa lakas ko na maigalaw. Mabuti nga. Nakapag-preach pa ako. Habag lang ito ng Panginoon. Awa lang ito ng Diyos. Beloved, Kuya Nilo, sabi niya sa akin, alam mo, Jo, pag sa bahay lang ako, nanghihina ako. Amen? Pero nagtataka ako. Every time na tumatayo ako sa pulpito at nangangaral ako, hindi ko maramdaman ang kahinaan sa aking physical na katawan. Dahil bakit, mga minamahal, ang Diyos ang nagsusustain ng lakas ng bawat isa sa atin. Ito'y galing sa Panginoon. Dati, mga minamahal, hindi ako ganito magpuri, pero ngayon, kunting sick na lang sa aking katawan dahil mahina na po yung tuhod ko. Para akong 60 years old, sabi ko, gaano pa kaya kung mag-70 na ako. Ngayon nga lang magsi-50 na po ang inyong abang lingkod ngayong December 19. 50 na ako. Amen. Makapalit na tago sa kagantang nga bugas, sinamahal. Say amen. Pero salamat sa Panginoon sa dugtong na buhay. Alam niyo mga minamahal, masarap magpuri. Huwag natin tipirin ang pagpupuri. Lalo na sa mga nag-uupisina, sa mga nagtatrabaho, wala kayong oras sa pagpupuri sa inyong mga trabaho. Pag nandito kayo sa gawain ng mahal na Panginoon, ibuhos natin yung oras natin, ibuhos natin yung lakas natin, awitan natin ang mahal na Panginoon. Huwag tayong ganong magpa-cute. Bahala kung pagpawisan tayo. Bahala kung masira yung pagsuklay natin ng ating mga buhok. Bahala kung magkagusot-gusot ang ating mga damit. Basta't pinupuri natin, linuluwalhati natin ang mahal na Panginoon. Habang tinitingnan tayo ng Panginoon, na tayo po ay isa sa mga shameless worshiper, ibibless ng mahal na Panginoon ang bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya kahit hindi mo feel pumalakpak ka. Kahit hindi mo feel magpuri, hindi mo feel dumalo, dalo ka sa gawan because it is needed. Kailangan natin, mga minamahal. Alam po ninyo, yung backbone of our worship, backbone of our praises, mga minamahal, is the greatness of God. Not because of our feeling, mga minamahal. We worship the Lord because God is good, God is great, He is merciful, He is faithful, He is worthy. Yun po ang ating mga minamahal, malalalim na dahilan. Bakit kailangan nating umawit at magpuri sa mahal na Panginoon? Pangatlo, mga minamahal, Revelation chapter 3, verse 4, 8 and 11. 8 to 11. Amen. From the book of Revelation, chapter 4, verse 8 to verse 11. 8, verse 11. And the four beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within. Chapter 4, verse 8 to 11. Verse 8 to verse 11. Amen. And the four beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever, the 24 elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever, and cast their crown before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, for thy pleasure they are and were created. Amen. Amen. Dito po sa Aklat Apokalipsis, kabanata 4, mga talata po ay 8 hanggang 11. At ang 4 nilalang na buhay
na may 6 na pagpak. Bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga, araw at gabi na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. At pagka mga nilalang na buhay ay nagpupuri at nagpaparangal at nagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman. Ang 24 na matanda ay magpapatira pa sa harapan niyang nakaupo sa luklukan at magsisimba doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman at ilalagay ang kailang putong sa harapan ng luklukan na nagsasabi, Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian, ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilak mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa inyong kalooban ay nagsilitaw at nangalikha. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Malakas na palakpak. Ialay natin ang ating pagpalakpak. Ialay natin ang ating pagsigaw, ang ating pagpupuri at pagluwalhati sa nag-iisang Diyos. Yung pangatlo, mga minamahal, we praise Him because praise is the only thing that we can do forever. Tayo nagpupuri sa Kanya, dito pa lang sa lupa, pinapractice na natin ang ating sarili na, mga minamahal, magpuri sa mahal na Panginoon. Dahil ang pagpupuri lamang na ginagawa natin sa lupa, ang magagawa natin sa langit magpakailan-kailan paman. Amen? Ang trabaho natin sa langit, pagpupuri lang. Ha? Hindi na tayo mapapagod doon. Dito sa lupa, 2 oras na papagod na tayo. 4 na oras na papagod na tayo. 10 oras na papagod na tayo. Pero sa langit, wala na tayong kapaguran doon. Hindi mo maramdaman ng sakit ng tuhod, yung rheuma, arthritis, hindi mo na maramdaman yan. Yung ikaw ay hinahapo sa pagpupuri, hindi mo na yan maramdaman. Ikaw ay nanlulumo, nanghihina ka, hindi mo na yan mararamdaman. Wala nang kapaguran doon sa langit. Kaya't araw at gabi, we worship the Lord, the King of Kings, day and night, and we never stop saying, You are holy, You are holy, You are holy, and You are holy. Hindi na tayo titigil. Yun ang ating sasambitin ng ating mga labi. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yun ang ating pabangkitin sa langit. Yun ang ating sasabihin sa langit. Pagpupuri. Ang ginagawa natin, tanging pagpupuri lang. Ang ginagawa natin dito sa lupa, ang siyang gagawin natin sa langit. Hindi na tayo kakain doon dahil hindi na tayo magugutom. Hindi na tayo iinom doon dahil hindi na tayo mauuhaw. Hindi na tayo maglalaba doon dahil wala nang dumi sa langit. Wala nang alikabok sa langit. Wala nang libag sa langit, mga minamahal. Lahat wala na. Ang ating tanging gagawin kapag tayo po ay nasa langit ay ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang problema, dito pa nga lang sa lupa, tamad na tayong magpuri. Sabi pa nga ng awitin, bawal ang tamad magpuri sa kalangitan. Bawal ang tamad magpuri sa kalangitan. Bukas ang pintuan ng langit doon sa masisipag magpuri. Ang tanong, paano tayo mapupunta ng langit kung dito sa lupa ay tamad tayo magpuri? Yung 1 oras pa lang, 2 oras pa nga lang na pagpupuri, ikinatatamad na natin. Doon sa langit, walang hanggan, walang katapusan na pagpupuri ang ating gagawin doon. Paano tayo maging qualified sa eternal worship? Paano tayo maging qualified sa everlasting worship, everlasting praises doon sa langit? Kung dito sa lupa, 1 oras pa lang, ayaw na nating magpuri. Alam po ninyo, ang ayaw nagpagpupuri, mga demon possess. Totoo po yan. Yung demon possess, tanungin mo, laksa-laksang demonyo ang nasa kanya, pero pagpupuri lumalayas yung demonyo. Tinatanong mo, mga minamahal,
masakit sa kanyang tenga. Ayaw niya sa kanyang pandinig ang pagpupuri. Kaya kapag nagpupuri, before mag-lay-hands ng demon possessed, umaawit muna yung mga preacher, umaawit muna yung mga worker. Kapag narinig ng demon possessed yung pagpupuri, lumalayas yung demonyo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ayaw ni Satanas, ayaw ng demon possessed ang mga awiting makalangit. Kaya ayaw nila ng pagpupuri. Amen? Kaya ako nasabi na kapag ang isang tao ayaw magpuri, ayaw ng pagpupuri, mga demon possessed po yan. Pero yung mga anak ng Diyos na nalulugod, masarap sa kanilang pandinig ang pagpupuri, galak na galak sila sa pagpupuri, sila ang mga tunay na mga anak ng ating mahal na Panginoon. So, ang ating magagawa lamang dito sa lupa, na magagawa natin sa langit magpakailan-kailan pa man, ay ang pagpupuri. Hindi habang buhay, preacher tayo. Amen? Hindi habang buhay, mga minamahal instrumentalist tayo. Hindi habang buhay, song leader tayo. Hindi habang buhay, choir member tayo. Ha? Yan ay pansamantala lamang. Pero ang sabi po rito, but we will be worshiper forever. Tayo po'y magiging mananamba magpakailan-kailan pa man. Dito sa lupa, may ranggo. Dito sa lupa, may titulo. Pero sa langit, lahat tayo ay pantay-pantay. Ang tawag doon sa atin ay mananamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, Amen. So kailangan may rason tayo kung bakit natin pinupuri ang ating mahal na Panginoon. Ang inyong abang lingkod, mga minamahal, nagpapasalamat ako na ako'y ginagamit ng mahal na Panginoon as a preacher. Na-preach namin yung gospel, yung salita ng ating mahal na Panginoon. Pero yung total calling ko po, mga minamahal, is not a preacher, but a worshiper, mga minamahal. Yun po ang total calling ko. Hindi para maging preacher lang, kundi maging worshiper sa ating pinakamamahal na Panginoon. Say amen! Say amen! Say amen! Shout hallelujah! Minamahal, sa oras na ito, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag natin tipirin sumigaw. Huwag natin tupirin, mga minamahal, ang pag-aawit sa mahal ng Panginoon. Hindi tayo tinitipid ng Diyos. Umaapaw na pagpapala material, pinansyal, spiritual ang ating tinatanggap. Araw-araw, mga minamahal, ihip ng hangin nagbibigay buhay. Sikat ng araw, buhos ng ulan. Mga minamahal, grabing pagpapala ng Diyos. Mga minamahal, umaapaw na pagpapala ng mahal ng Panginoon binibigay sa atin. Ang Diyos ay karapat-dapat. Sabi pa nga ng awitin, sino ang may tutumbas sa iyo? Sino ang may tutumbas sa mahal ng Panginoon? Sino ang may kukumpara? Sino ang may papantay? Walang may kukumpara sa Diyos. Walang may papantay sa mahal ng Panginoon. Sa oras na ito, umawit tayo. Huwag natin tipirin ang ating pag-iyak. Huwag tipirin ang ating pagsigaw. Huwag tipirin ang ating pag-awit. Buong puso, ibigay natin ang lahat sa pagpupuri sa mahal ng Panginoon. Worship thy name, Lord. Magkasalanan at katauhan ko, ang iyong dugo tinugas mo. At ang tawanan mo ipinagdama. Sa kasalanan ko nagawa. Kaluluwa ko Para sa nakakalang na awiting ito, sa kasalanan. awitan natin ang mahal ng Panginoon para maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Uuwi tayong taglaya, manibagong kalakasan. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Magkasalanan, katauhan ko, ang iyong dugo. Thank you, Lord. Hallelujah. Kapatawaran ko'y ipinagdama. Worship thy name, Lord. Sa kasalanan ko. You're worthy. You're worthy, Lord Jesus. You're worthy to be praised. Kaluluwa ko'y
Jesus. Magkasalanan katauhan ko, ang iyong dugo hinugas ko. Kapatawaran ko ipinadama sa kasalanan ko nagula. Kaluluwa ko'y patay sa kasalanan. Igaling mo napalasas. Sabay-sabay tayong magpuri. Mawin. Shout. Shout hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Ang buhay mo, ibigay mo pangalaman. Masagin. Salamat, Jesus. Buhay mo'y ikaw lang pupurihin hanggang sa walang hanggan. O sino ang may tutupas ko sa'yo dito sa daigdig? Wala kaming itutupas sa'yo. Wala kaming ikukumpara sa'yo. Kapuri-puri ka, mahal ng Panginoon. Nawalatin ka, magpakailan-kailan pa ba? Yes, Lord. Ikaw lang ang pupurihin. Ikaw lang ang ipupurihin. Oh, hallelujah. Ang may tutupas ko sa'yo dito sa daigdig. ang buhay mo, ibigay mo pangalaman. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y iaalay. Ikaw lamang pupurihin hanggang sa walang tupas ko sa'yo dito sa Hallelujah. Lord, wala kang katulad. Walang papantay sa'yo, mahal ng Panginoon. Walang higit sa'yo. Walang higit sa'yo, mahal ng Panginoon. Walang itutumpas sa'yo. Ikaw lang ang aming pupurihin. Oh God. Gusto sa'yo. ang buhay mo, ibigay mo pangalaman. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y iaalay. Ikaw lamang pupurihin hanggang sa walang Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Oh, glory to Jesus. Worship thy name. Worship thy name, there is Jesus. Worship thy name, there is Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal ng Panginoon. Let's clap our hands and worship the Lord. Ipalakpak natin ang ating mga kamay. Ipaabot natin ang pagpupuri sa ating
buhay at dakilang Diyos. We worship Thy name. Exalt Thy name. We give glory. We give honor. We give glory. We give honor. We give praises to Thy name. To this Jesus. Walang hanggang mapuri, Panginoon, ang aming inaanay. Walang hanggang magluwalhati ang aming inaanay. Walang hanggang pasasalamat ang aming inaanay. Pupurihin ka namin. Habang kami may buhay, walang Panginoon. Habang kami may lakas, awit kami sa'yo. Magpupuri kami sa'yo, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Huwag natin tipirin kung gusto mong sumigaw, kapatid. Sumigaw ka. Isigaw mo ang papuri. Isigaw mo ang magluwalhati. Isigaw mo. Huwag mong tipirin ang magpupuri sa Diyos. Walang itutumbas sa iyo, Panginoon. Wala kang kapantay, walang higit sa iyo. Sa oras nito, minamahal, tayo po'y dadako sa ating banal na hapunan. Napakahalaga na tayo po'y kumain at uminom ng ubas na ito na simbolo ng dugo ng Panginoon. Tinapay na simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ngunit bago tayo kumain at uminom, ihanda muna natin ang ating mga sarili, minamahal. Bigyain natin ating puso, magbalik loob, magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang sarong ito, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay at uminom ng saro ng Panginoon, na hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at magkakasala sa dugo ng Panginoon. Datapat siya sa atin ng taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at bago siya uminom. Siya sa atin ang ating sarili, mga minamahal, magsisi ng buong puso. Huwag papayag na hindi tayo magtitik sa araw na ito. Kung may pagkukulang ka, may pagkakasala ka, kapatid, buong puso pagsisihan mo. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na mapagpatawad, mga minamahal. Sabi ng Biblia, kung tayo lalapit, magsisisi, ating ikukumpisa ng ating kasalanan sa Kanya, sa Diyos na mapagpatawad, na kayang linisin ang lahat ng ating mga kalikuan at kasalanan. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Itaas natin ang ating mga kamay, mga minamahal. Tayo po'y magsisi, magpakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit. Panginoon, Ikaw ang higit nakakaalam at nakakabasa ng aming mga puso. Wala kaming may tatago, mahal na Panginoon. Ano man ang aming pagkukulang, ano man ang aming mga pagkakasala, ay Iyong nababatid. Linisin mo ang aming puso sa oras na ito. Linisin mo ang aming isip sa oras na ito. Gawin mo kaming kaaya-aya sa iyong banal na paningin, mahal na Panginoon. Make us holy, Lord. Make us worthy. Make us pure. That is Jesus. Gawin mo kaming karapat-dapat sa pagkain ng tinapay na ito na simbolo ng iyong banal na dugo, ng iyong banal na katawan. Pag-inom ng ubas na ito na simbolo ng iyong banal na dugo. Linisin mo ang aming puso. Walang Panginoon, leading prayer from beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hawakan po natin, minamahal, ang tinapay na ito. Sabi ng banal na Biblia, aklat ng unang Korinto, ang kabanatay 11, ang talatay 22 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing Siya ay ipinagkanulo,
siya'y dumampot ng tinapay at siya'y nagpasalamat at kanyang pinagputol-putol ang tinapay at ito ang kanyang sinabi, ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala ninyo sa akin. Kainin natin minamahal ang tinapay nito. Hawakan natin ang ubas, mga minamahal. Ang ubas na ito ay simbolo ng banal na dugo ng mahal na Panginoon. Dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Dugo na naglinis ng ating mga kaluluwa. Sabi ng Biblia, without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung ang Panginoon ay hindi nagpatigis ng kanyang banal na dugo, nagpadanak ng kanyang banal na dugo, ay walang kapatawaran ng ating kasalanan. Sa verse 25, at gayon din naman, hinawakan ng Panginoon ang saraw pagkatapos ng makahapon. At ito ang kanyang sinabi, ang sarong ito ang siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala ninyo sa akin. Inumin natin ang sarong ito. Sumigaw po tayo. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Shout! 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 Hallelujah! Worship the Lord! Ipalakpak natin ang ating kamay sa pagmumuri. Tabihin natin ang presensya ng Diyos na nasa ating paligid. Nawalatiin natin ang pangalan ng mahal na Panginoon. Ang bayan ko, tumbas ko sa iyo dito sa daigdig. Ang buhay ko, ibigay ka upang ako ay masagin. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa'yo naman, Jesus. Buhay ko, ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang o sino ang maitutupas ko sa'yo. Ang buhay mo ibinigay upang ako ay masagin. Hallelujah. Sa'yo naman, Jesus, buhay ko iyanan. Ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang glory to Jesus. Hallelujah. Ang bahay mo, lumabas ko sa'yo. Ito sa ang buhay mo, wala kaming naitutumpa sa'yo. Wala kaming naikukumpara sa'yo, mahal na Panginoon. Ikaw lamang at ikaw lamang ang buhay at ang isang ikaw lamang pupurihin. Hallelujah! Shout hallelujah! Sino ang maitutupas ko
Napakasarap damhin ng presensya ng Diyos. Napakasarap damhin ang pag-ibig ng ating mahal ng Panginoon. Uuwi tayo na taglay at baon natin ang kagalakan sa ating mga puso. Salamat, mahal ng Panginoon, sa dakilang pag-ibig at katapatan. Sa oras nito, mga minamahal, tayo po'y manalangin para sa ating mga pangangailangan. Idalangin natin ang kalakasan na galing sa Diyos. Idalangin natin ang katatagan sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Nasa Diyos ang ating kaligtasan, ay kaligtasan natin ay nasa kamay ng mahal ng Panginoon. Lahat tayo manalangin, at tayo patnubayan ng Diyos, manatili at makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya hanggang sa araw ng Kanyang pagdating. Hallelujah! Mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong pagkilos ng mainam sa aming kalagitnaan. Ito isang patunay na narito ka sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong matamis na presensya. At aming dalangin, Panginoon, ang iyong patnubay, ang iyong gabay sa bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon, sa ganang amin. Wala kaming magagawa. Kailangan ka namin higit kanino man. Kailangan ka namin higit sa anumang mga bagay. Pagkat ang buhay namin ay ikaw, ang kagalakan namin ay ikaw, ang kalakasan namin ay ikaw. Gawin mo kami, Panginoon, sa aming paglilingkod, maganap namin ang iyong kalooban. Panghawakan mo kami sa gitna ng pagsubok, sa mga problema, sa kahirapan, sa kawalan. Palakasin mo kami kapag kami nanghihina. Kapag kami nalulumbay, aliwin mo kami, mahal na Panginoon. Panghawakan mong bawat isa sa amin hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. As a point of contact, ipatong natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman, sa ating mga live webcast, live streaming, mga minamahal, ating mga nanonood sa ating gawain. Ipatong po ninyo ang inyong mga kamay sa mga screen ng inyong mga gadget at sumabay kayo sa amin sa pananalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo po'y manalangin, mapagpala naming Ama sa langit, mga pangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Jesus, sa oras nito, iunot mo po ang iyong mapagpalang kamay, ipatong sa aming mga ulo sa unang dalangin ng aming kagalang-galang na pastor, anumang karamdamang taglay, pagalingin mo, anumang problemang taglay, lutasin mo sa pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Sickness be healed, problem be solved, infirmities be gone. Cast out in Jesus' name. Any kinds of sickness, diseases, be healed in Jesus' name. Leukemia, cancer, TB, diabetes, sa namang uri ng karamdaman, gumaling sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Bless us, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa oras nito. Minamahal tayo pong lahat itumayo. Ating pong itaas ang ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And jump 3 times, express our love toward the rest, Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong si Kristo po lamang.